magkamatay. Kasi ako ang gusto ko kung mamamatay tayong dalawa, yung bang meaningful, yung malupit. Ano ba ang saysay ng buhay? Meron ba? At kung wala itong saysay, ba't di na lang tayo magpakamatay? Gising, kain, trabaho, uwi, tulog, ulit. Gising, kain, trabaho, uwi, tulog, ulit. Araw-araw, paulit-ulit. Di pa kasama ang traffic, init, ulan, baha, dugyot, basura, polusyon, korupsyon, araw-araw, paulit-ulit. Ang turo sa atin na pag masipag ka, mabait, hindi nangangapak ng kapwa, magiging matagumpay ka sa buhay. At kapag naging masama ka, ay ganun din ang siyang magiging balik sa'yo. Na ang buhay ay may universal na batas na kung susundin mo ay tiyak mabubuhay ka ng maayos. Ngunit sa simpleng pagmamasid, makikita mo, bakit ang chismosa mong kapitbahay ay mas mayaman pa sa'yo? Bakit ang politikong kurap ay masayang nagpapakasasa gamit ang kaban ng bayan? Samantala ang pinakamabait na taong kilala mo ay maagang namatay. Bakit ang mga lumalaban ng patas ay sila pang naghihirap? Sa tila hindi makatarungang kumpas ng tadhana, hindi malayong isang araw mapapatanong ka, ano bang saysay ng lahat? Para saan pa itong pagpapakahirap ko? At sa ganyang tanong, tanging katahimikan lamang ang siyang makukuha mo mula sa mundo. Walang sagot, walang rason, walang katuturan. Ito ang konsepto ng absurdity na siyang tinalakay ni Albert Camus. Ang absurdity ay ang tensyon sa gitna ng pangangailangan ng tao na maintindihan ng saysay at layunin niya sa mundong to, at saka ng tahimik at walang pakialam na mundong wala din namang may maibigay na kasagutan. Madalas bigo tayo makakuha ng sagot kung kaya't namamalagi tayo sa kaisipang walang saysay ang buhay at lahat ng bagay. Subalit kung walang saysay ang lahat, bakit hindi na lang tayo magpatiwakal? Para kay Camus, ang pagpapatiwakal ay isang kumpisal. Isa itong tahimik na pag-amin na hindi ko kayang mabuhay ng walang kahulugan. Hindi ko kayang tiisin ng absurdismo. Nakikita ni Camus na ang pagpapatiwakal ay paraan ng pagtakas sa problema, hindi ng pagharap dito. Parang pagsara sa libro pagkatapos ng unang kabanata dahil hindi ka nabigyan ng sagot na gusto mo. Ngunit ano ba ang alternatibo? Ang alternatibo ay ang pagtanggap. Pagtanggap na ang buhay ay walang likas na kahulugan. Pagtanggap na dahil dito, nasa iyo ang responsibilidad at kalayaan na bigyang saysay ang sarili mong buhay. At pagtanggap ng absurdismo ay niyayakap at hindi iniiwasan. Ngunit sabi ni Camus, kailangan natin itong tanggapin ng may pag-alipusta. Paano? Si Sisyphus ang ginawang simbolismo ni Camus. Si Sisyphus ay isang tauhan sa mitolohiyang Griego na ginalit ang mga Diyos. At bilang parusa sa kanya, kailangan niyang itulak paakyat ng bundok ang isang dambuhalang bato para lamang gumulong ito pababa tuwing malapit na nitong maabot ang tuktok. Paulit-ulit niya itong gagawin magpakailanman. Ngunit hindi umaasa si Sisyphus na sa kalaunan ay gagandang kondisyon niya. Hindi rin siya tumatalon mula sa tuktok ng bundok upang tapusin na ang kanyang pagdurusa. Bagkus, ikinalulugod niya ang lahat. Dahil para sa kanya, nagiging trahedya lamang ito sa mga bihirang sandaling may malay siya. Na alam niya ang kahabag-habag niyang kapalaran. Ito ay ang sandaling bumabalik siya pababa, patungo sa pagdurusang kailanman ay hindi niya malalaman kung kailan ang katapusan. Ngunit, trahedya nga ba ito? Dahil sa parehong dahilan ng pagkamalay niya, ay siya ding dahilan ng kanyang tagumpay. Dahil nga't may malay siya, malaya siya. Malaya siyang maging sarili niya, ng lubos, mapanghimagsik at masaya. Niyayakap ni Sisyphus ang absurdismo. At dahil siya ay masaya sa kabila nito, siya din ay naghihimagsik laban dito. Ang kwento ni Sisyphus ay kwento ng ordinaryong Pilipino na gumigising at tinatanggap ang hirap. Na sa kabila ng absurdismo at pagkapatid niya dito, ay nananatiling matatag siya sa kanyang pagtulak ng kanyang bato. Oras-oras, araw-araw, paulit-ulit. Alam niyang gugulong lang din ito pababa at iaakyat niya ulit bukas. At tulad din ng ordinaryong Pilipino sa kanyang pakikibaka, dapat nating isipin na nakangiti si Sisyphus.